2 araw nang nakaangkla sa Skoda Shoal ang tinaguriang monster ship ng China Coast Guard malapit sa BRP Teresa Magbanwa ng Pilipinas. Ayon sa Philippine Coast Guard, posibleng layo ng CCG na ma-intimidate o takutin ang mga sakay ng BRP Teresa Magbanwa na lagpas kalahati lang ang laki kumpara sa barko ng China. Ilang araw na rin ang palitan ng radio challenges ng 2 barko. Coast Guard 5901 within the vicinity waters of Sabina Shoal. This is Philippine Coast Guard vessel BRP Teresa Magbanwa, MRRV 9701. You are within the Philippine Exclusive Economic Zone. What is the intention of your small boat? Over. Mag-aalas 9 ng umaga kanina, ang pinakamalaking barko ng Philippine Coast Guard ay ka-radio challenge ang sinasabing pinakamalaking barko ng China Coast Guard, ang CCG 5901 sa Skoda Shoal, Philippines. Mahigit 2 buwan nang nakadeploy sa Skoda Shoal ang BRP Teresa Magbanwa matapos sa mga ulat na nagtatangkang magtambak ng koral sa China bilang paghahanda sa reclamation doon. Philippine Coast Guard, this is China Coast Guard 5901. Your vessel sailing in this area is illegal. Please leave this area immediately. Batay sa Dark Vessel Detection Technology mula Canada, July 1 umalis ang monster ship mula sa China at pumasok sa Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Noong sumunod na araw, July 3, bumiyahe ito papuntang Ayungin Shoal, kung saan naroon ang BRP Sierra Madre at nagtungo sa Panganiban Reefs, kung saan may artificial island ng China. Monster ship was deployed in Skoda Shoal is to intimidate ang ating 9701. Alam naman natin na for more than 60 days now, almost more than 2 months, no? Na nasustain ng Teresa Magbanwa ang presence niya rito sa Skoda Shoal. Matapos ang ilang oras, nagtungo na ito sa Skoda Shoal. 2 araw na itong nakaangkla malapit sa BRP Teresa Magbanwa at araw-araw ang balita ng radio challenge. Sa ibang balita, napasok na rin daw ng China ang education sector media at maging ilang vlogger na halatang pro-China. Ayon sa Armed Forces of the Philippines, mabigat na aligasyon daw yan. At kung totoo nga, dapat maglabas ng ebidensya ang AFP. Silang pumapasok sa ating bansa and trying to influence various sectors of our society. Kasama po dito yung education sector, no? Business, even the media, no? Local government units, and so on. Sa bibig na mismo ni Armed Forces Chief of Staff, General Romeo Browner Jr., nanggaling na hindi lang the West Philippine Sea ang napasok ng China, kundi pati iba't ibang sektor gaya ng media, negosyo, education sector at mga LGU. Tinatarget na rin daw ng Beijing ayon sa AFP. Nakita natin na may mga pro-CCP agenda ng mga vloggers po. We were informed na merong mga unified front works that CCP is doing. So, nagpapakalat nga po sila ng maling impormasyon. Naglunsad na rin ng information drive ang AFP na tinawag nilang mulat. Gagamitin nila ito para sa transparency awareness at strategic communication para sa issue ng agawan ng teritoryo. Wala pa namang pahayag ang Chinese ambassador sa aligasyon ng AFP. Habang ang Department of Education naman, pag-aaralan daw muna ang issue kung ang National Union of Journalists of the Philippines o NUIP ang tatanungin, nakaalarma raw ang aligasyong napasok na rin ng mga media organization. Dapat maglabas daw ng matibay na ebidensya ang militar dahil malaki ang implikasyon ng mga sinabi ng AFP sa mga mamamahayag. Let's say there are some columnists, there may be some siguro thought leaders who have parang alternate views on the issue. Pero does that mean infiltrated sila ng China necessarily? Mayroon sabihin, they would have to show proof, no? Hindi naman pwedeng ayoko yung tabas ng sinusulat nito, therefore infiltrated na sila ng China. Para naman kay Gabriela Party List, Representative Arlene Brosas, dapat imbestigahang mabuti ang sinasabing panghihimasok ng China nang sa gayon maiwasan ang anumang diskriminasyon sa mga Chinese. Hindi lang naman Chinese. Sorry hindi lang Chinese kasi ang US nga nagtayo ng base sa loob mismo ng bansa natin. So
It goes for all. Evidence-based and scientific-based dapat natin yun gawin. Huwag yung parang racist ang mangyayari. We don't want that, no? Ayaw din natin ng sino-hate. Alam nyo ba nang may Filipina ang nakulong sa Amerika ng habang buhay? Pakinggan natin ang kwento ni Catherine Magbanua. Araw ng tag-init noong July 18, 2014 sa Trescott Drive, Tallahassee, Florida, isang nakakagulantang na krimen ang naganap. Walang kalaban labang binaril sa sarili mismo nitong kotse sa kanyang driveway. Si Dan Markel, isang respetadong professor sa Florida State University. Ang pangunahing suspect ang dati nitong karelasyong si Catherine Magbanua. Hinihinalang planado ang pagpatay kay Dan Markel. Mapatunayan kaya ng otoridad ang tunay na may sala. Samahan niyo kami muli sa isa na namang true crime story. Ang kwento ng matamis na pag-iibigan na humantong sa hiwalayan at kalaunan ay sa libingan. Ipinanganak si Dan Eric Markel noong October 9, 1972 sa Montreal. Pero lumaki siya sa Toronto kasama ang kanyang kapatid. Ang kanyang mga magulang, kilala bilang Ruth at Phil. Ayon sa libro na sinulat ng kanyang ina, si Dan, mula noong bata pa, ay talagang likas na maliksi at matalino. Nung 4 na taong gulang pa lang siya, may pagkakataon na nawala siya sa loob ng isang mall. Pero kamangha-manghang nakahanap ito ng paraan para tawagan ang kanyang ina sa pamamagitan ng isang kiosk at sabihin kung nasaan siya sa loob ng mall. Pagkatapos niyang makagraduate ng high school, straight to Harvard University siya. Doon siya nag-major sa politics at philosophy at graduate bilang isang magna cum laude. Dahil sa malalim na pagpapahalaga ng kanyang pamilya sa kanilang pananampalatayang Hudyo, si Dan ay nagpunta sa Israel. Doon, nag-aral siya sa Hebrew University of Jerusalem at pagkatapos, nagpatuloy siya sa Emmanuel College, Cambridge, para sa kanyang master's degree sa political theory. Hindi lang siya estudyante, isa rin siya sa mga sumulat ng aklat na Privilege or Punish, Criminal Justice and the Challenge of Family Ties noong 2009. Hindi lang siya estudyante at manunulat, isa rin siya sa mga nagtatag ng blog na nagtatampok ng mga batas about sa death penalty, civil rights at mga batas na nauugnay sa sports. Hindi nagtagal, agad siyang natanggap sa trabaho bilang law clerk sa opisina ng isang judge sa United States Court of Appeals para sa 9th Circuit. Pagkatapos ng kanyang stint bilang law clerk, nagtrabaho siya bilang isang associate sa isang law firm sa Washington, D.C. na nakatuon sa criminal defense. At habang nandito siya sa D.C., nakilala niya ang magandang si Wendy Adelson sa J-Date, isang dating app para sa mga Jewish. Si Wendy, galing sa isang marangyang pamilya na kilala sa kanilang negosyo, ay agad na nagpatibok ng kanyang puso. Siya ay pinanganak sa Florida noong April 22, 1979. Ang kanyang ama ay isang dentista at ang kanyang ina naman ay dating guro. May 2 siyang kapatid na lalaki, si Rob, isang doktor, at si Charlie, isang orthodontist na nagtatrabaho sa opisina ng kanilang ama. Si Wendy ay isang abogado na nagtapos sa University of Cambridge. Nang magkakilala sila, agad silang nagkagustuhan dahil sa kanilang maraming pagkakapareho. Pareho silang Hudyo, mula sa marangyang mga pamilya, may mga magagandang trabaho at pareho silang edukado. Dahil dito, nahulog ang loob ni Dan kay Wendy na nagtulak sa kanya na iwan ang kanyang trabaho sa law firm sa Washington, D.C. at lumipat sa Florida upang mapalapit kay Wendy. Ang Florida State University ay nag-alok kay Dan ng isang posisyon bilang law professor. Hindi nagtagal, nag-propose si Dan kay Wendy at agad silang nagsimula sa paghahanda para sa kanilang kasal. Si Dan ay may malalim na paniniwala sa Jewish law. Kabilang na dito ang pagkain ng tinatawag na kosher food. Sa diet na ito, pili lang ang mga karne na maaaring kainin. Kailangan ito ay mula sa mga hayop na may split hooves tulad ng baka, tupa at kambing. Hindi rin sila pinapayagan na kumain ng karne mula sa baboy at mga shellfish. Hindi gaanong kasama ang pamilya ni Dan, ang mga Markel, sa pagpaplano ng mga detalye ng kasal nila. Ang tanging hiling ni Dan at ng kanyang pamilya mula kay Wendy at sa kanyang pamilya na nag-aasikaso ng kasal ay ang mga pagkain na ihahain dapat ay kosher. Naganap ang kanilang kasal noong February 26,
2006. Sa pagkadismaya ni Dan, natuklasan niya na may mga cheese at karne sa mga pagkain na inihain ng caterers. Dahil dito, agad na umalis ang kanilang rabbi pagkatapos ng seremonya at hindi na dumalo sa reception. May mga pagkakataon pa na kailangan tumakbo si Dan sa kanyang mga kaibigan na kumakain para pigilan sila na kumain ng mga pagkain na inihanda dahil hindi ito kosher. Ang pangyayaring iyon sa kanilang kasal ay nagdulot ng tensyon sa relasyon ni Dan sa pamilya ni Wendy. Sa kanyang pananaw, hindi niya naramdaman ang respeto mula sa kanila patungkol sa kanyang mga paniniwala at tradisyon. Sa kabila nito, nagpatuloy ang buhay nila kasama ang kanilang 2 anak at nagdesisyon silang lumipat sa Tallahassee, Florida. Dito rin nagkaroon ng posisyon si Wendy sa parehong universidad kung saan nagtuturo si Dan. Subalit sa paglipas ng panahon, nagbago ang init ng kanilang pagmamahalan. Naging malamig ito dahil sa mga sama ng loob ni Wendy. Ayon sa isang kaibigan niya, bagamat abogado si Wendy, ramdam niya ang pagmamaliit mula sa kanyang asawa na si Dan. Sa gitna ng mga ito, nagsulat si Wendy ng isang libro na may pamagat na This is Our Story. Ang aklat na kanyang isinulat ay umikot sa kwento ng 2 immigrants na naloko ng kanilang mga recruiters. Subalit, hindi ito masyadong nagustuhan ng mga nagbasa dahil sa tingin nila, hinahalo ni Wendy ang mga personal na issue at problema nila ng kanyang asawa sa kanyang pagsusulat. Isa sa mga ikinasasama ng loob ni Wendy ay ang hindi pagbabasa ng kanyang asawa sa aklat na kanyang isinulat. Noong September 2012, habang nasa isang business trip si Dan, tumawag si Wendy para sabihin na nais na niyang makipaghiwalay. Agad na nag-book ng flight pabalik si Dan, ngunit nang makarating siya sa kanilang bahay, halos wala na ang mga gamit sa loob nito. Nawala na rin ang normal na ingay na ginagawa ng kanyang mga anak at sa kanilang kama, natagpuan niya ang mga divorce papers. Nalaman din ni Dan na naglipat ng malaking halaga ng pera si Wendy mula sa kanilang savings account at kinuha rin nito ang isang diamond ring na minana niya mula sa kanyang tiyuhin. Sa puntong ito, tuluyan ng gumuho ang kanilang dating maayos na pagsasama. Matapos mag-file ng divorce ni Wendy, gumawa siya ng isang podcast kung saan ibinahagi niya ang lahat ng kanyang mga problema tungkol sa kanyang asawa at sa kanilang pagsasama. Saad niya, ang aming kasal ay unti-unting naglaho matapos dumating ang mga bata dahil sa pakiramdam ng kalungkutan na kasal ka sa isang taong hindi ka tinitingnan na kapantay niya. Sa loob ng 1 taon, sinikap ni Dan na muling makuha ang puso ni Wendy at maibalik ang kanilang pamilya. Ginawa ni Dan ang lahat para muling makuha ang puso ni Wendy. May isang beses pa nga na binilhan niya ito ng bulaklak at lumuhod para hilingin na makipagbalikan. Ngunit matigas ang loob ni Wendy at sinabi niya nang harapan kay Dan na hindi na siya makikipagbalikan dito. Ang kahihiyan sama ng loob at galit ay nag-udyok kay Dan na bantaan si Wendy na gagawin niya ang lahat para hindi na nito makita ang kanilang mga anak. At siniguro niya na mauubos ang pera ni Wendy sa pagbabayad sa mga abogado dahil gagawin niya ang lahat upang makuha ang buong karapatan sa kanilang mga anak. Dito na nag-umpisa ang kanilang magulo at masalimuot na proseso ng diborsyo. Sa takot sa banta ni Dan, gumawa ng unang hakbang si Wendy at nag-file siya ng motion sa korte para ilipat ang kanilang mga anak sa isang lugar na malapit sa kanyang mga magulang. Pero hindi pumayag si Dan at nag-file agad ito ng motion. Ang judge na nag-review sa kanilang kaso ay pumayag sa split custody pero hindi niya pinayagan ang request ni Wendy na mailipat ang mga bata malapit sa bahay ng kanyang mga magulang. Habang nasa gitna ng kanilang mainit na pagtatalo, hindi masaya si Donna, ang ina ni Wendy, sa desisyon ng hukom. Sa kabila ng pangit na proseso, naging opisyal na ang kanilang diborsyo noong 2013, ngunit patuloy pa rin ang matinding pagtatalo nila kung sino ang makakakuha ng buong karapatan sa kanilang mga anak. Ayon sa mga malapit kay Dan, malalim ang galit ni Donna sa kanyang manugang dahil sa ginawa nito sa kanyang anak. Madalas na mag-email si Donna kay Wendy tungkol sa mga estratehiya na dapat niyang gawin para pukawin o galitin si Dan
na posibleng magresulta sa mga aksyon na magpapawala ng kwalipika sa kanya sa labanan sa karapatan sa mga bata. Sa isa sa mga emails ni Donna kay Wendy, iminungkahi niya na dapat nilang i-convert sa Roman Catholic ang kanilang 2 anak para asarin si Dan. Ilang buwan at taon ang lumipas at kahit nasa gitna pa rin sila ng kanilang magulong labanan para sa karapatan sa mga anak, tila pareho na silang nagmo-move on. Si Wendy ipinakilala ng kanyang mga kaibigan sa isang propesor na nagngangalang Jeffrey Lacas at nagsimula siyang makipag-date dito. Samantala si Dan ay mayroon na ring bagong kasintahan. Nagpatuloy si Dan sa kanyang pang-araw-araw na gawain. Nagpunta siya sa gym at umuwi sa kanyang bahay bandang 11:00 ng umaga. Habang nasa garahe siya at kausap ang kanyang kaibigan sa telepono, napansin niyang may isang sasakyan na pumapasok sa kanyang driveway. At pagkalipas ng ilang segundo, ang tanging narinig na lamang ng kanyang kaibigan mula sa telepono ay ang 2 putok ng baril at ang ungol na nagmumula kay Dan. What's going on with him? I don't know. The driver's side window is all bashed in, and he's got blood all over his head. He's inside. I don't know if somebody tried to shoot him or if he shot himself or what. I don't know. Okay. All right. He's standing by, and I've heard about break-ins in the area, and so I decided to walk over and take a look. And the garage door was up and asked him what was happening, and then I saw the window was shattered. He's still moving around, so he's alive. Agad na dinala sa ospital si Dan at tinawagan ng mga pulis si Wendy para ipaalam ang nangyayari sa kanyang dating asawa. Sinabihan nila si Wendy na pumunta sa istasyon ng pulis at tulad ng karaniwang proseso, kinuha ng mga investigador ang kanyang cellphone, ID, fingerprints at nagkuha rin sila ng mga litrato niya. Subalit, hindi na nagtagal si Dan ay namatay ito sa ospital noong madaling araw ng July 19, 2014 sa edad na 41. Friends and family gathered at Congregation Chomri Torah today to remember FSU law professor Dan Markel. Dan Markel primarily taught criminal law at Florida State Law School, although members of both the law and Tallahassee community feel that he left a significant mark behind. Many that knew Markel say he will live on through the people and community members that he's touched. Wala masyadong ebidensya o impormasyon na nakuha ang mga pulisya sa lugar ng krimen, maliban sa impormasyon na ibinigay ng kapitbahay na tumawag sa 911. Ayon sa kanya, mayroon siyang nakitang sasakyang kulay, mapusyaw na parang Prius na umalis sa lugar. Sinimulan ng mga pulis ang kanilang investigasyon at tinalakay ang iba't ibang mga posibilidad. Maaaring ang suspect ay isang estudyanteng may galit kay Dan o baka isang insidente ng road rage. Hindi rin nila isinasantabi na ang motibo sa pagpatay kay Dan ay maaaring konektado sa kanyang personal na issue tungkol sa karapatan sa kanilang mga anak. Kaya't muling tinawag nila si Wendy para sa isa pang interview. You have friends. I do. What I meant by it is that Danny didn't treat me very well. And I'm so scared that maybe someone did this. Not because they hate Danny, but because they thought this was good somehow. Oh, are you saying that you think maybe one of your friends would have done something like this? Who would do this? I don't know. Dito niya ipinahayag at dinitalya ang kanilang mga problema noong sila'y mag-asawa pa. Dito rin niya nabanggit na dapat suriin ng mga investigador ang kanyang bagong kasintahan na si Jeff, kaya't inanyayahang pumunta sa istasyon ng pulis si Jeff noong July 24, 2014 para sa pagtatanong. Ngunit mariing itinanggi ni Jeff na may kinalaman siya sa insidente dahil mayroon siyang matibay na alibay. Matapos suriin ng mga pulis ang kanyang alibay, napatunayan na malayo siya sa lugar ng krimen nang ito'y mangyari. Ngunit sa parehong interview, itinuro ni Jeff na posible na may kinalaman ng ina at kapatid ni Wendy sa nangyari kay Dan. Ayon sa kanya, ang dalawang ito ay desperado na mabalik si Wendy at ang kanyang 2 anak sa Miami at si Dan ang tanging hadlang sa kanilang plano. Dagdag pa niya, tila isang obsesyon na para sa ina at kapatid ni Wendy ang magalit sa propesor. Katulad ng kanyang plano, pagkatapos ng pagkamatay ni Dan, tumira si Wendy sa bahay ng kanyang mga magulang sa Tallahassee. Subalit, paglipas ng 1 taon, bumukod siya
at lumipat sa Miami kasama ang kanyang 2 anak. Bumalik siya sa kanyang normal na pamumuhay bilang isang ina at isang clerk para sa isang bilyonaryo sa Florida. Sa kabilang banda, hinimay ng mga investigador ang lahat ng mga nakuhang larawan mula sa surveillance camera bago ang pagkamatay ni Dan. Ayon sa CCTV noong Hulyo 18, umalis si Dan sa gym at mayroong isang sasakyan na tila sumusunod sa kanya. Isang sasakyan na kapareho ng description na ibinigay ng kapitbahay ni Dan. Subalit, maliban sa impormasyong ito, hindi na masyadong umusad ang kaso. Samantala, ang pamilya ni Dan ay patuloy na umaasa na ang mga pulisya ay makakadakip at makakahuli na ng mga may sala. Matapos lumipas ang 1 taon, tila isa na lamang cold case ang kaso ng pagkamatay ni Dan. Ngunit isang araw, may isang masugid na investigador na nagpakita ng isang malaking break. Sa loob ng 1 taon ng kanyang pagsusuri sa mga CCTV footage, natuklasan niya ang isang kuha mula sa CCTV ng isang bus na nakakita sa isang Prius. Agad nilang hinanap ang record ng sasakyan at natagpuan nila ito sa isang garahe ng car rental agency sa Miami. Ayon sa talaan ng car rental agency, ang sasakyan ay nirentahan ng 2 lalaki na sina Luis Rivera at Sigfredo Garcia. Sinuri nila ang background ng 2 ito at natuklasan nila na si Luis Rivera ay isang leader ng isang sikat na gang sa Miami, samantalang si Sigfredo, bagamat hindi kasapi ng gang, ay naaresto na ng 22 beses. Ayon sa mga talaan ng kanilang mga tawag sa telepono, ang 2 ay naglakbay mula Miami patungong Tallahassee. Si Catherine, o mas kilala sa tawag na Katie, ay isang Pilipinang ipinanganak at pinalaki ng kanyang mga magulang sa Estados Unidos. Ang kanyang mga magulang ay nag-migrate mula sa Pilipinas at bilang mga imigrante sa isang banyagang bansa, nagsumikap sila upang mabigyan si Katie ng magandang kinabukasan. Nagtrabaho si Katie sa isang bar bilang isang bartender at kung minsan ay sa mga ospital. Noong July 14, 2014, ang kanilang mga cellphone ay nag-register sa isang cell tower na malapit lamang sa gym ni Dan. Agad na inaresto ng mga autoridad ang 2 lalaki, ngunit hindi pa rin malinaw sa mga investigador kung ano ang kanilang koneksyon kay Dan. Hindi ito malinaw hanggang sa ma-inspect ng FBI ang lahat ng mga tahanan ng mga miyembro ng pamilya ni Wendy. Sa pag-inspect na ito, napansin nila na isang babae ang palaging pumapasok sa bahay ng kapatid ni Wendy na si Charlie. Ang babaeng ito ay kinilala bilang si Katie. Si Katie at Sigfredo Garcia ay may 2 anak. Sa proseso ng investigasyon, lumabas na kilala ni Katie ang pamilya Adelson, ang pamilya ni Wendy. Sa mahabang panahon ng pagmamanman ng FBI, natuklasan nila na mula 2013 hanggang 2015, naging magkasintahan pala sina Katie at Charlie. Sa mga talaan, nakita rin nila na ilang linggo bago ang pagpatay kay Dan, may mga transaksyon na kung saan tumatanggap ng sahod si Katie mula sa ina ni Wendy na si Donna, kahit hindi siya opisyal na empleyado ng pamilya. Hindi tumigil ang mga investigador sa pagsusuri sa bawat kilos ni Katie, pati na rin ang kanyang cellphone na may wiretap, upang makakuha ng malakas na ebidensya na may kasabwatan si Katie, ang 2 hitman, at ang pamilya ni Wendy nag-set up ang FBI ng isang operasyon. Sa isang video, ibinigay ng undercover FBI agent kay Donna ang isang papel na naglalaman ng kanyang cellphone number. Tumawag si Donna rito matapos ang kanilang pag-uusap. Sumunod, tinawagan ni Donna ang kanyang anak na si Charlie, na siya namang tumawag kay Katie upang malaman kung sino ang nanggugulo sa kanyang ina. Sa kabila ng kahirapan na patunayan ng piskalya na may kinalaman ang pamilya ni Wendy sa pagpatay kay Dan, nagpasya silang ituloy ang kaso laban kay Luis, Sigfredo at Katie. Bago pa man magsimula ang paglilitis, tinanggap ni Luis Rivera ang plea agreement na inialok sa kanya ng piskalya. Sa kanyang pag-amin at pagtukoy sa mastermind, bibigyan siya ng sentensyang 19 na taon sa kulungan. Sa korte, inamin niya na inalok sila ng $100,000 o 5.5 milyon para patayin si Dan. Nakulong si Sigfredo ng habang buhay, samantalang si Luis naman ay makukulong ng 19 na taon. Sa kaso ni Katie, nagresulta ito sa mistrial kaya hindi siya nakulong.
Muling humarap si Katie sa korte para sa ikalawang pagkakataon upang harapin ang mga kaso na isinampa laban sa kanya noong Mayo 27, 2022. Dito niya inamin na habang siya ay may relasyon kay Charlie, mayroon pa rin siyang relasyon sa ama ng kanyang mga anak na si Sigfrido. Ipinahayag niya ang kanyang pagtanggi na may kinalaman siya sa pagpatay at pinipilit ng kanyang abogado na hindi siya isang mamamatay tao, kundi nagkamali lamang siya sa kanyang mga piniling karelasyon. Pagkatapos ng 8 oras ng pagdedeliberasyon, humagulgol si Katie habang binabasa ang hatol ng mga hurado. Hinatulan siya ng guilty at sinintensyahan ng habambuhay na pagkakakulong dahil sa first-degree murder. Dagdagan pa ang kanyang parusa ng karagdagang 60 taon dahil sa conspiracy to commit murder pagkatapos magbigay ng victim impact statement ang pamilya ni Dan. Ayon sa isang artikulo na nabasa ko mula sa Tallahassee Democrat, si Charlie, ang kapatid ni Wendy, ay nakakulong mag-isa mula nang siya ay maaresto. Ito ay bilang pag-iingat dahil sa mataas na profile ng kaso. Ang kanyang pagka-aresto noong Abril 2022 ay dulot ng probable cause at maraming ebidensya na nagpapahiwatig na may kinalaman siya sa pagpatay kay Dan. Ay maishishare nga ako sa inyo na 10 legit loan application na talagang mabilis tayo ma-approve. Dahil sa mismong araw ng loan application ay makukuha kagad natin ang pera. Sama sa listahan ay ang mabilis cash. Matagal ko na rin tong na-try itong mabilis cash na ito. Highly recommended ko ito sa iba, lalo na sa mga nag-uumpisa pa lang. Legit talaga ang loan app na ito. Sobrang bilis din ito mag-disburse ng mga loan. Kaya talagang 1 day lang makukuha mo kagad. Dito sa mabilis cash, mabilis ko lang natapos mag-fill up ng application ko. At the same day, naku sobrang bilis talagang mag-disburse at take note, walang mababawas dito sa ilo-loan mo. Buong-buo mo siya matatanggap. Pwede ka nga pala dito mag-loan ng up to 25,000 pesos. So ako, yung unang loan ko dito is in-approve nila ng 300 pesos. Ito yung unang loan na kasi sinusubukan ka nila. Pero at least walang mababawas dito. At nung binayaran ko siya is 345 pesos.